Mapagpalang araw po ng Sabado ng umaga. Yan, nandito na naman tayo kay na Sister Cheryl. Upang magbasa ng Biblia, siyempre, ang pagbabasa ng Biblia ang ating pinunta rito. Upang may bahagi natin sa mga viewers ang aral ng Biblia. Okay? May dala po akong Biblia. Ang tawag dito ay King James Version Diglot, English Tagalog. Ang ating gagamitin po ngayon. Tayo ay magbabasa po ng Biblia. Siyempre, yan po ang lagi namin ginagawa every Saturday morning, ganitong oras, nagkikita po kami sa tahanan ni Sister Cheryl. Okay. Pero bago tayo papalaot sa Biblia, tayo muna po ay mananalangin upang ang Diyos ang pumatnubay sa atin. Unang-una, salita ng Diyos ito. Kaya magano po tayo, magbasa lang po tayo, no? Ayon sa kasulatan. Ganito po ang mababasa sa kasulatan. Ang ating bibigyan pansin ay wala pong iba kung sino ang Yesus ng Biblia. Alam nyo, kaya ito tatalakayin natin sapagkat mayroon bang iba't ibang saring reliyon naglipana sa ibabaw ng lupa. Iba-iba ang interpretasyon ng Yesus ng Biblia. Pero tayo di po tayo sasabay sa gano'n. Tayo po'y nagbabasa upang ating malaman kung sino ang Yesus ng Biblia. Dito po sa kasulatan, pray muna tayo. Salamat po, Panginoon Diyos. Minsan pa, binigyan mo kami pagkakataon upang ang iyong salita ay bulay. Salamat po, buksan mo ang mga puso at isip ng mga tao na nakikinig ng video ito at nakikinig. Salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ganito po ang nakasulat sa Isaiah 9:6. Sapagkat sa atin ipinanganak ang isang bata, sa atin ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay mahatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihan Diyos, Walang Hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Ito po yung ula patungkol sa Panginoong Yesus ni Propeta Isaiah. Sa Old Testament po pala, inula na po pala yan. Itong nakalagay sa 9:6. At meron pang ulang isa dito. Ito. Sa 7:14 naman ng Isaiah pa rin. Kaya't ang Panginoon ang magbibigay sa inyo ng tanda. Narito isang dalaga ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. May dalawang hula po dito. At yung hula na yan naganap po sa Bagong Tipan sa panahon ng Kristyanismo. Yan po ang Yesus. Sabi nila wala daw binabanggit kay Yesus sa Lumang Tipan na yan. Dalawa pa lang ang binasa ko. Sapat na yan. Meron na nakalagay dyan. Nagkaroon ng katuparan sa Bagong Tipan sa panahon ng Kristyanismo. Yan po ang Yesus ng Biblia. Po, anong sabi? Kamangha-mangha. Ngayon, kung pupunta tayo sa
sa bagong tipan sa Mateo chapter 1. Ito po yung isang hula na binabanggit ni Isaias. Ano po? Sa unang Mateo 1:18, ang panganganak nga kay Jesucristo ay ganito. Ito. Nang si Maria na kanyang ina, mag-aasawa kay Jose, bago sila nagsama, nasumpungan siya nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yung pagdadalang tao niya sa pamamagitan po ng Espiritu Santo. Bebe, at si Jose na kanyang asawa, palibasang lalaking matuwid, at ayaw na iyayag sa madla ang kanyang kapurihan, yung kapurihan ni Maria, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Kasi naalaman niya nagdadalang tao. 20. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang ang anghel ng Panginoon napakita sa kanya sa panaginip ay nagsabi, "O siya anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao sa Espiritu Santo." 21. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya, Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. 22. At nangyari ng lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, ito na yung ula, narito ang dalaga, magdadalang tao, manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag sa kanya, Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ng Diyos. 24. At pagbangon ni Jose na kanyang pagkatulog, at ginawa niya ang ayon sa pinag-uutos sa kanya ng anghel ng Panginoon, at tinanggap ang kanyang asawa. 25. At hindi nagilala siya hanggang sa may panganak ang isang lalaki, at tinawag niya sa kanyang pangalang Jesus. So sinasabi po ng kasulatan, hindi nagkaroon ng anumang ugnayan ng Jose at Maria, sa madalit salita, animon. Kaya si Jesus po hindi bunga ng taho o similya ni Maria at ni Jose. Pero siyempre, after nang makapanganak na po si Maria, nagkaroon po sila ng animo kasi nagkaanak pa po sila ng lalaki at mga babae. Pero bago niya ginalaw si Maria, nagdadalang tao na. Yan. Ito po yung isang ula ng Isaias na nangyari yung kapanganakan ni Jesus sa laman sa pamamagitan ng kapanganakan kay Birhen Maria, kasi laman po si Maria. Yan po So, anong tawag dyan? Anong tawag? Si Pablo po ay ganito ang sinasabi niya. Dito po sa isang kasulatan, ang sabi niya, hanapin natin sabi ni Apostol Pablo ay, anong sabi niya rito? Sa Filipos chapter 2 verse 5, mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. 6, na siya bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring bagay na nararapat magkapantay niya sa Diyos. 7, kundi wag po sinubad niya ito,
at naging alipin at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao. Ano daw si Jesus? Nakitulad sa tao. So, ibig sabihin hindi tao. Kasi kung tao ka, kaibigan, makikitulad ka pa ba sa tao? Hindi na. So, maliwanag po, ano? Oh. 7. 8 na. At palibasa ay nasumpungan sa anyong tao. Yan, anyong tao. Nasumpungan kasi nakitulad sa tao. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at magsunurin hanggang kamatayan o kamatayan sa krus. Bebe, kaya siya naman ay pinadakila ng Diyos. Siya binigyan ng pangalan lalo sa lahat ng pangalan. Yes, upang ang pangalan ni Jesus, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng mga tuhod ng nasa langit, nasa ibabaw ng lupa, at nasa ilalim ng lupa. Kasi, upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos. Diyos Ama. O, maliwanag ha? Lahat iluluhod ang tuhod. Anong ibig sabihin? Maliwanag po ang sabi ni Apostol Pablo, si Jesus po ay Diyos. Diyos siya sa pagiging anak ng Diyos. Kaya lahat ng tuhod sa lupa, sa langit, ilalim ng lupa, lahat ng nilikha ng Diyos, iluluhod ang tuhod. Ibig sabihin, sasamba kay Jesus. Kaya kung tao po yan, sasambahin mo ba yan, kaibigan? Sabi sa Colosas, anong sabi ni Pablo pa? Dito sa Colosas 1:15, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Kita nyo. Exact image of God, the invisible God. Eksaktong imahe ng Diyos. Oh. Anong nakalagay sa English sa Colosas 1:15? Who is the image of invisible God, the firstborn of every creature. Oh. Siya po ang unang pinanganak. Sino po ang pinanganak na una? Si Jesus. Ipinanganak po siya. Hindi po siya nilikha, hindi siya creature. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. 16. Sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, sa mga bagay na nakikita at ang mga bagay di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at tukol sa kanya. 17. At siya una sa lahat ng mga bagay. And he is before all things. Yan. At siya una sa lahat ng mga bagay. Ang lahat ng bagay nangabubuhay dahil sa kanya. So maliwanag po sino ang Jesus ng Biblia. Ito po yung firstborn, unang ipinanganak. Si Jesus po ay pinanganak ng Diyos. Anak siya. Naintindihan niyo po ba? Yan po ang Jesus ng Biblia. Hindi po siya anak ng tao, kundi anak siya ng Diyos. Ala po tayong question dyan. Binabasa po natin ang Biblia.
Kaya sana po matuto po kayong tumanggap na nakasulat. Siya'y inula at naganap sa panahon ng Kristyanismo, kapanganakan ni Jesus, na ipinanganak ng isang babae. O, dito pa sa Galacia. Nasulat po ni Pablo ito eh. Anong sabi naman ni Pablo sa libro ng Galacia? Galacia chapter 4. Ganito po ang mababasa. Datapwat nang dumating ang kapanahunan, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. 5. Upang matubos niyang nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukup sa mga anak. Yan. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Sino ang anak ng Diyos sa Biblia? Jesus. Isinugo. Pinadala dito sa ating mundong kinalalagyan. Para ano po? Para siya po ang tutubos ng ating mga kasalanan. Yan po ang Jesus ng Biblia. Isinugo. Tignan nga natin si Jesus. Ano naman ang kanyang salita? Dito sa 1:12:49 at 50. Sapagkat ako hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin nagsugo. Siya mismo nagsabi na siya isinugo ng Diyos, ang kanyang Ama. Ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitahin. 50. At nalalaman ko ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. So, maliwanag. Ang sabi niya, sinugo ako ng Ama. Eh, sino ba yung Ama ng Diyos? Natural, yung nasa Mateo 6:9. Ang sabi niya ay ito. Basahin po natin. Pero wala tayong magiging problema. 6:9. Magsidalangin ka kayo ng ganito. Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Yung kanyang palang Ama ay nasa langit at pinasasamba ang kanyang pangalan. Yan. So, yung nagsugo sa kanya ay kanya palang Ama. So, ibig sabihin, dalawa sila. Magkaiba po sila. Ang Ama at ang Anak. So, lalabas, si Jesus po anak. Si Jesus sinugo dito sa lupa na ipinanganak ni Maria o ng isang babaeng birhen. Pinanganak siya sa laman. Yun yung Jesus. Sa laman. Yun ang napako sa krus. Yung laman, yung Jesus ang pinako sa krus. Para tubusin ang ating mga kasalanan. Anong sabi niya? Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Anong tawag niya sa Diyos? Ama, patawarin mo po sila. Yung mga tao noon na nagsakdal at tumusig sa kanya. Anong dahilan? Hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Sipin niyo po. Yan ang Yesus ng Biblia. Mapagmahal na anak. Tayo yung minahal niya. Tayo po yung inandugan niya ng kanyang buhay.
Kaya siya pinadala o sinugo ng Diyos dito sa lupa upang iandog ang kanyang sariling buhay sa ibabaw ng krus. Upang tayo pong mga tao magkaroon ng salvation. Tandaan niyo po yan. Siya po ay anak ng Diyos. Kung ano po ang Diyos, gayon din po ang anak. Amen. God is good all the time. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin. May pinaliwanag mo kung sino ang iyong anak na si Jesus ayon sa Biblia. Pinakilala mo, iniula siya at nagkaroon ng katuparan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless us all po. Bye-bye.